Paano kung sabihin ko sa inyo na sa kalaliman ng kalawakan, may planeta kung saan bumabagsak ang ulan ng tunaw na salamin, molten glass, sa bilis na 7,000 kilometro kada oras? O kaya naman, isang mundo na nag-aapoy pero punong-puno ng yelo? Tila katang-isip lang, hindi ba? Ngunit ito ang katotohanan na nadiskubre ng mga siyentista. Ngayon, maglalakbay tayo sa 20 pinakakaiba at hindi maiisip na planeta na natagpuan ng mga astronomo. Hindi lang ito mga boring na bato o bola. Ito ang mga mundo na sisira sa lahat ng ating paniniwala kung ano nga ba ang isang planeta. Maghanda kayo dahil may ilan sa kanila na humahamon sa mismong batas ng pisika at magpapabago sa inyong pananaw sa universo. Siya nga pala, ano ang pinakanakakabaliw na ideya tungkol sa isang planeta ang naisip ninyo? Ikomento iyan. At sa dulo, ikukumpara natin kung nahulaan ba ng universo ang inyong mga pantasya. Bago natin simulan ang nakakabaliw na biyaheng ito, alamin muna natin kung paano natin nalaman ang tungkol sa mga mundong ito. Karamihan sa mga nasa listahan natin ay mga exoplaneta. Ibig sabihin, mga planeta na umiikot sa ibang mga bituin at hindi sa ating araw. Ilang dekada pa lang ang nakalipas, teorya pa lamang ang pag-iral ng mga ito. Ngunit ngayon, salamat sa malalaking teleskopyo gaya ng Kepler at James Webb, libu-libong mundo na ang ating nadiskubre. Gumagamit ang mga astronomo ng matatalinong pamamaraan. Halimbawa, ang transit method o paraan ng pagtawid, kung saan napapansin nila ang kaunting pagbaba ng liwanag ng isang bituin kapag dumaan ang planeta sa harapan nito. O kaya naman, ang radial velocity method, kung saan sinusukat nila ang halos hindi nakikitang pag-ugoy ng bituin dahil sa grabidad ng mga planeta nito. Ang mga datos na ito ang nagpapatunay hindi lamang sa pag-iral ng planeta, kundi pati na rin sa laki, bigat, at maging sa komposisyon ng atmosfera nito. At dahil sa pagsusuri ng atmosfera at iba pang mga parameter, nabuksan ang ating pinto sa mundo ng mga tunay na cosmic monster at kakaibang nilalang na tatalakayin natin ngayon. Simulan natin ang ating paglalakbay sa isang lugar na bang-ungot para sa sinumang space tourist. Ito ang planeta HD 189733b. Sa unang tingin, para itong isang maganda at malalim na asul na bolang kahawig ng ating lupa mula sa malayo. Pero huwag kang magpapalin lang sa kulay na iyan. Ang asul na kulay na ito ay hindi dahil sa mga karagatan, kundi dahil sa atmosfera nito na puno ng mga silicate particles o sa madaling salita, tinunaw na buhangin. Ang temperatura sa planetang ito ay umaabot sa 1,000 degrees Celsius na siyang nagpapabago sa mga silikit na ito at ginagawa itong likidong salamin. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang bangis. Sa planetang ito, umiihip ang hangin sa bilis na lampas 8,000 o tuwiyan kilometro bawat oras, na 7 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Hinihila ng mga bagyong ito ang mga patak ng tinunaw na salamin at inihahagis ang mga ito ng pahalang sa buong planeta. Isipin mo ang isang walang tigil na unos ng mga matatalim na piraso ng salamin na lumilipad sa supersonic na bilis. Ganyan ang lagay ng panahon sa HD 189733b. Ang planetang ito, isang gas giant na tinatawag na hot Jupiter, ay 63 light years lang ang layo mula sa atin, na matatagpuan sa konstelasyon ng Vulpecula. Ang pagkadiskubre at kasunod na pag-aaral nito sa tulong ng Hubble Space Telescope ay naging isang malaking pagsulong sa pagsusuri ng atmosfera ng mga exoplanet. Natukoy ng mga siyentista ang kulay ng planeta sa pamamagitan ng pagmamasid, kung paano nagbabago ang liwanag ng sistema kapag ang planeta ay lumalampas sa likod ng sarili nitong bituin.
Ang asul na kulay na hindi nawawala ay nagpakita na ito ay talagang sa planeta mismo nagmumula at hindi lang sinag ng bituin nito. Ang pagtuklas na ito ay nagpatunay na kaya nating pag-aralan ang lagay ng panahon sa mga mundong trilyon-trilyong kilometro ang layo. At ang lagay ng panahon doon ay sadyang nakamamatay at parang halimaw. Anumang probe or spacecraft na ipadala roon ay agad na magkakawatak-watak at matutunaw. Ito ay isang mundo kung saan ang kagandahan at ang nakamamatay na panganib ay nagsama na lumikha ng isa sa pinakamababangis na sulok sa ating kalawakan. Kaya sa susunod na magrereklamo ka tungkol sa maulan na panahon, alalahanin mo lang ang mga bagyo ng salamin sa HD 189-733 pa. Ngayon naman, lumipat tayo sa kabaligtaran, sa mundo ng ganap na dilim. Handa na ba kayong makilala ang Tres Tubi? Kinilala ang planetang ito bilang pinakamadilim sa lahat ng exoplanets na natuklasan kailanman. Umiikot ito sa isang bituin sa konstelasyon ng Draco, humigit kumulang 750 light years ang layo mula sa Earth. Ano ang kakaiba rito? Sinasalo o inaabsorb nito ang mahigit 99% ng liwanag na nagmumula sa bituin nito. Dahil dito, mas maitim pa ito kaysa sa uling. Mas maitim pa sa bagong sementadong kalsada. Mas maitim pa sa anumang pintura na kaya mong isipin. Bilang paghahambing, kahit ang ating buwan na tila madilim sa ating paningin ay nagre-reflect ng 12% ng liwanag ng araw. Ang Earth naman ay umaabot sa 30%. Ang Tres Tubi ay masasabing isang tunay na black hole sa hanay ng mga planeta. Nagulat ang mga siyentista nang sukatin ng Kepler Space Telescope ang albedo nito o ang kakayahan nitong mag-reflect ng liwanag. Inaasahan nilang ang isang gas giant na kahawig ng Jupiter ay magre-reflect ng malaking bahagi ng liwanag dahil sa mga ulap nito. Ngunit ang katotohanan ay mas kakaiba. Ang atmosfera ng Tres Tubi ay halos walang nagre-reflect ng mga ulap. Sa halip, puno ito ng mga kemikal na sumisipsip ng liwanag tulad ng vaporized sodium, potassium, or gaseous titanium oxide. Simpleng kinakain ng mga elementong ito ang mga photon ng liwanag, kaya hindi na ito nakababalik sa kalawakan. Gayunpaman, ang planetang ito ay hindi malamig. Sa katunayan, kabilang ito sa klase ng hot Jupiters at umiinit sa halos 1,000 degrees Celsius. Dahil sa matinding init na ito, halos impyerno, hindi ito ganap na itim. Naglalabas ito ng mahina, malabong dark red tuwas na liwanag, parang nagbabagang uling o ang element ng isang electric stove. Napakahirap isipin ng ganoong mundo. Isa itong higanting nag-aapoy na bola na nakabitin sa kalawakan, ngunit halos hindi makita. Tila nagliliyab lang ito ng bahagya sa kadiliman. Ang pagkatuklas sa Tres Tubi ay nagtulak sa mga astronomo na muling pag-aralan ang kanilang mga modelo sa planetary atmosphere. At ipinakita nito kung gaano talaga kadami ang posibleng pagkakaiba-iba. Ang mundong ito ay buhay na patunay na kahit sa pinakasimpleng bagay tulad ng pag-reflect ng liwanag, kayang magbigay ng hindi kapanipaniwalang sorpresa ang universo. Kung ang naunang planeta ay kasing itim ng uling, ang susunod naman ay kumikinang ng higit pa sa anumang kayamanan. Kilalanin natin ang 55 Cancri o mas kilala bilang planetang Diamante. Matatagpuan ang mundong ito sa konstelasyon ng Cancer, 40 light years ang layo. Isa itong tunay na hiyas para sa mga astronomo at sa sino mang mahilig sa mga kumikinang na bagay. Ito ay isang super Earth. Ibig sabihin, mas malaki at mas mabigat kaysa sa ating lupa, ngunit mas maliit kaysa sa mga gas giant tulad ng Neptune. Ang pangunahing katangian nito ay nakasalalay sa pinaniniwalaang komposisyon nito. Ang mga naunang modelo
Batay sa bigat at radius nito ay nagpahiwatig na ang planetang ito ay posibleng sobrang yaman sa karbon or carbon. Ang pangunahing bituin ng sistemang ito ay may mataas ding ratio ng carbon sa oxygen. Dahil dito, humantong ang mga siyentipiko sa isang nakakagulat na hinuha. Kung maraming carbon sa disk na bumuo sa planeta, malamang ay nabuo rin ang planeta mismo mula rito. At dahil sa matinding presyon at init na umiiral sa loob ng 55 Cancri, dapat ay nagkristal ang karbon at naging mga diamante. Ayon sa ilang pagtatantya, posibleng hanggang sa ikatlong bahagi ng bigat ng buong planeta ay binubuo ng purong diamante. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang quartz nito ay isang dambuhalang kumikinang na kristal na binalutan ng graphite at iba pang carbon compound. Ang ibabaw ng planetang ito, malamang, ay isang kumukulong karagatan ng alkitran at methane. Sa gilid nitong laging nakaharap sa araw, umaabot sa 2,400 2,400 degrees Celsius ang temperatura, sapat na para tunawin ang halos lahat ng uri ng metal. Napakalapit ng pag-ikot ng planetang ito sa bituin nito. Kaya naman, ang isang taon dito ay tumatagal lamang ng 18 oras. Malamang din na ito ay tidally locked. Ibig sabihin, nakaharap lang ito sa bituin sa iisang panig, tulad ng buwan sa ating lupa. Dahil dito, nagkakaroon ng napakalaking pagkakaiba sa temperatura sa pagitan ng panig na laging araw at panig na laging gabi. Siyempre, ang teorya tungkol sa planetang diamante ay pinagtatalunan pa rin ng mga siyentipiko. Ang mga mas bagong pag-aaral ay nagmumungkahi na baka hindi naman ganoon ka-eksaotiko ang komposisyon nito. Ngunit ang posibilidad na mayroong mundo kung saan ang diamante ay pangunahing bato at hindi isang bihirang mineral ay sapat na para magpagana sa ating imahinasyon. Ipinapakita nito na ang mga planeta ay maaaring mabuo mula sa iba't ibang building blocks at ang komposisyon ng ating lupa na mayaman sa silicates ay isa lamang sa maraming pagpipilian na iniaalok ng universo. Humanda sa isang tunay na siyentipikong kabalintunaan. Isipin mo, isang planeta na sabay-sabay na nagliliyab sa init pero binubuo ng yelo. Parang galing sa science fiction. Pero ito ang totoong deskripsyon ng planetang Gliese 436b. Ang mundong ito, na kasing laki ng Neptune, ay umiikot sa isang red dwarf na bituin sa konstelasyon ng Leo. Nasa 33 light years lang ang layo nito mula sa atin. At ito, sa totoo lang, ay talagang nagpapagulo sa mga siyentista. Ang temperatura sa ibabaw ng planetang ito ay umaabot sa mahigit 439 na degrees Celsius. Sa ganoong init, ang tubig dito sa daigdig ay matagal nang naging singaw. Pero sa Gliese 436b, ang tubig ay umiiral sa kakaibang forma ng yelo, nakilala bilang ice Icehefen o Ice X. Paano nangyari ito? Ang sagot ay nasa napakalakas na gravity nito. Kahit kasing laki lang ito ng Neptune, mayroon itong napakakapal na core. Dahil dito, ang gravity nito ay sobrang tindi, dinudurog at sinisiksik nito ang mga molekula ng tubig ng may napakalaking puwersa. Ang matinding presyo na ito ang pumipigil sa mga molekula na maging singaw kahit pa napakainit ng temperatura. Sa halip, nagsasama-sama sila at nagiging solidong estado na tinatawag na hot ice o mainit na yelo. Ang sustansyang ito ay walang kinalaman sa normal na yelo na alam natin. Matigas ito, siksik, pero nakakapasoobang init. Malamang, ang ibabaw ng Gliese 436 ay nababalutan ng kakaibang material na ito. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang mga misteryo. Mayroon din itong dambuhalang atmosfera na binubuo ng hydrogen at helium. At ang atmosfera na ito ay literal na sumisingaw palabas sa kalawakan
dahil sa matinding radyasyon ng bituin nito. Nagiiwan ito ng isang malaking buntot ng hydrogen, parang buntot ng kometa, na umaabot sa milyon-milyong kilometro. Napansin din ng mga siyentista na napakakonti ng methane sa atmosfera ng planeta. Kahit na base sa lahat ng kalkulasyon, dapat ay marami ito. Nagpapahiwatig ito ng mga prosesong kemikal na hindi pa natin nauunawaan na nagaganap sa kakaibang mundong ito. Ang Gliese 436b ay perpektong halimbawa na ang ating intuisyon dito sa daigdig tungkol sa materya, na malamig ang yelo, mainit ang singaw, ay hindi gumagana sa matinding kondisyon ng ibang mga mundo. Pinapaalala sa atin ng planetang ito na ang mga batas ng pisika ay maaaring humantong sa mga resulta na tila lubos na hindi makatwiran at puno ng kabalintunaan. Ngayon, silipin natin ang malalim na nakaraan ng universo. Heto na ang Planeta Lolo, ang tunay na matandang cosmic patriarch. Ang PSRB 1620-26b na mas kilala sa pangalang Methuselah. Ito ang isa sa pinakamatandang planetang natuklasan kailanman. Ang edad nito ay tinatayang nasa 12.7 bilyong taon. Isipin mo lang ang numerong iyan. 4.5 bilyong taon pa lang ang ating daigdig. Ang solar system medyo mas matanda lang. Samantala, nabuo si Methuselah noong napakabata pa ng universo. 1 bilyong taon pa lang ito noon. Ibig sabihin, nasaksihan ng planetang ito ang pagsilang at pagkamatay ng hindi mabilang na mga bituin at kalawakan. Ngunit ang edad nito ay isa pa lang sa mga kakaibang katangian niya. Ang pangalawa, at hindi rin pahuhuli sa pagiging kahanga-hanga, ay ang lokasyon at pamilya nito. Si Methuselah ay hindi umiikot sa isang bituin lamang, kundi sa dalawa. At hindi ito ordinaryong mga bituin. Ang isa sa mga ito ay isang pulsar, isang sobrang siksik at mabilis umikot na neutron star na natira matapos sumabog ang isang supernova. Naglalabas ito ng malalakas na sinag ng radyasyon, tila isang cosmic lighthouse. Ang pangalawang bituin naman ay isang white dwarf, ang palamig ng core ng isang dating karaniwang bituin, katulad ng araw. Ang kakaiba at exotic na triple system na ito ay matatagpuan sa globular cluster na M4 sa konstelasyon ng Scorpius. Ang mga globular cluster ay napakatatandang mga grupo ng daan-daang libong bituin na siksikan at magkakalapit. Dati, pinaniniwalaang imposibleng mabuo ang mga planeta sa mga lugar na tulad nito dahil sa mababang metallicity o kakulangan ng heavy elements at sa patuloy na epekto ng grabitasyon mula sa mga kalapit na bituin. Subalit, binago ng pagkakadiskubre kay Methuselah ang lahat ng pananaw na ito. Ito ay nagpatunay na ang mga planeta ay kaya ng mabuo sa pinakaunang yugto pa lang ng universo, noong napakabababa pa ang bilang ng heavy elements na bumubuo sa ating planeta at sa atin mismo. Ang gas giant na ito, na halos 2.5 beses na mas malaki kaysa sa Jupiter, ay saksing buhay ng napakalayong nakaraan. Ang pag-iral nito sa isang napakamagulo at sinaunang kapaligiran ay naglalagay sa mga astronomer sa maraming tanong kung paano at saan maaaring magsimula ang mga planetary system. Si Methuselah ay hindi lang isang planeta. Isa itong time capsule na nagdadala ng impormasyon tungkol sa bukang liwayway ng kasaysayan ng kosmos. Isipin mo ang daigdig, pero ginawa itong nagliliyab na bolang apoy na parang impyerno. Ito, sa esensya, ang Kepler-78b. Ang planetang ito ay isa sa pinakakahangahangang super-Earth dahil halos kapareho ito ng ating planeta sa laki at densidad, subalit nabubuhay sa mga kondisyong hindi maisip-isip. Ang diametro nito ay 1.2, 1.2 beses lamang ng sa daigdig,
at ang bigat naman ay 1.7 beses. Ibig sabihin, tulad ng daigdig, binubuo ito ng bato at bakal. Pero dito na nagtatapos ang pagkakahawig. Ang Kepler-78b ay umiikot ng napakalapit sa bituin nito at natatapos ang isang buong orbit sa loob lamang ng 8 oras at kalahati. Oo, ang isang taon nito ay mas maikli pa sa isang araw ng trabaho dito sa daigdig. Ang ganitong kalapitan ay nagpapabago rito bilang isang tunay na impyerno. Ang temperatura sa ibabaw nito ay tinatayang nasa 2 hanggang 2.5 sa 2,500 degrees Celsius. Sapat na init yan upang tunawin hindi lamang ang bato, kundi pati na rin ang bakal. Malamang, ang buong ibabaw ng planeta ay isang kumukulong karagatan ng tunaw na lava. Anumang bundok o kontinente na maaaring naroon ay matagal nang naging likidong bato. Kung nagkaroon man ito ng atmosfera, matagal na itong hinipan at inalis ng matinding star wind. Ang planetang ito ay literal na isang hubad at natutunaw na bolang bato. Ngunit ang pinakamalaking misteryo tungkol sa Kepler-78b ay kung paano ito napunta roon. Ayon sa kasalukuyang teorya ng pagbuo ng planeta, hindi ito dapat nabuo ng ganoon kalapit sa bituin nito. Sa sonang iyon, napakainit ng protoplanetary disk para mag-condense ang mga matitigas na particle. Nangangahulugan ito na malamang nabuo ang planeta sa mas malayong lugar at pagkatapos ay lumipat, nag-migrate, papalapit sa bituin. Ngunit ang tanong ay, anong mekanismo ang nagpatigil dito sa ganito kaliit at kasikip na orbita na halos babagsak na sa bituin? Ito ay isang malaking katanungan. Ang Kepler-78b ay nagsisilbing extreme laboratory para sa mga siyentista sa pag-aaral ng ebolusyon ng planeta. Ipinapakita nito kung ano ang posibleng kahihinatnan ng mga batong planeta sa napakainit na sistema. At ang mas mahalaga, nagsisilbi itong matingkad na halimbawa na ang isang planetang katulad ng daigdig sa komposisyon ay maaaring maging ganap na iba sa mga kondisyon at maging isang mundo na parang pandayan o forged world. May mga planetang sadyang kakatwa at meron namang nakatakdang mamatay ng dahan-dahan at pahirapan. Isa sa mga ito ang WASPU-12b. Ang hot Jupiter na ito ay kilala sa maraming dahilan at lahat sila ay medyo malungkot o nakakatakot. Una, isa ito sa pinakamaiinit na planetang nadiskubre na may temperatura sa araw na bahagi na umaabot sa halos 2,200 to 2,200 degrees Celsius. Pangalawa, ito rin ang isa sa pinakamadilim, halos kasing itim ng Tris 2b dahil halos wala itong isinasalaming liwanag. Ngunit ang pinakasentro ng atensyon ay ang kakaibang hugis at kapalaran nito. Ang WASPO-12b ay napakalapit sa bituin nito kaya't literal itong pinupunit. Dahil sa matinding tidal forces ng bituin, umaabot sa puntong hindi na ito bilog, kundi hugis itlog na higante. Ang isang dulo ng itlog na ito ay nakahaba patungo mismo sa bituin. Pero hindi pa diyan natatapos. Ang grabidad ng bituin ay napakalakas kaya't aktibo nitong ninanakaw ang material mula sa atmosfera ng planeta. Ang mga gas na nahahatak mula sa WASP-12b ay bumubuo ng isang malaking accretion disk sa paligid ng bituin at unti-unti itong bumabagsak sa loob nito. Sa madaling salita, nasasaksihan natin ng real time kung paanong kinakain ng bituin ang sarili niyang planeta. Ang prosesong ito ay napakabilis. Ang planeta ay nawawala ng humigit kumulang 6 na bilyong tonelada ng material kada segundo. Ayon sa pagtaya ng mga astronomo, sa ganitong bilis ng pagkain, tuluyan nang mawawasak ang WASP-12 abigasa sa loob lamang ng 10 milyong taon. Sa sukatan ng kalawakan, ito ay parang isang kisap mata lang. Bukod pa rito, may hindi inaasahang mataas na dami ng
carbon source na natuklasan sa atmosfera ng kawawang planetang ito. Dahil dito, ito ang unang kilalang carbon planet na nagbabalik sa ideya na posibleng mayroon itong mga diamanteng core o mga bundok na gawa sa graphite at carbides. Ang WASP-12b ay isang malungkot at marahas na tanawin. Ipinapakita nito sa atin ang isa sa mga huling yugto ng ebolusyon ng mga planetang masyadong malapit sa kanilang bituin. Isa itong malinaw na pagpapakita ng hindi na mababawing lakas ng grabidad ng bituin at paalala na kahit ang mga dambuhalang mundo na daang beses na mas malaki kaysa sa Earth ay maaaring walang laban sa kanilang parent star. Nasaksihan natin ang cosmic cannibalism sa aktwal na pangyayari. Kung may mga planeta na inuulan ng salamin, natural lang sigurong mayroon ding inuulan ng mamahaling bato. Pumasok na sa mundo ng Hat Pupitubo, isang planeta kung saan ang mga ulap ay malamang na gawa sa ruby at sapiro. Ang planetang ito ay isa pang mainit na Jupiter na matatagpuan mga mahigit 1,000 light years ang layo mula sa atin sa konstelasyon ng Cygnus. Dahil napakalapit nito sa kanyang bituin, nagiging napakainit ng planeta. Ngunit ang pinakakawili-wili sa Hatpipitube ay ang lagay ng panahon doon. Ipinakita ng mga obserbasyon gamit ang teleskopyong Kepler na ang pinakamaliwanag na bahagi ng planeta ay patuloy na nagbabago ng posisyon. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng malalakas na hangin at dinamikong sistema ng ulap. May hinala ang mga siyentista na nabubuo ang mga ulap sa mas malamig na bahagi ng gabi. Pagkatapos, dinadala ng malalakas na hangin ang mga ulap na ito sa sobrang init na bahagi ng araw, kung saan sila naglalaho. Ang paulit-ulit na siklo na ito ang dahilan ng pagbabago sa liwanag ng planeta. Pero ano nga ba ang bumubuo sa mga ulap na ito? Dahil sa matinding temperatura, siguradong hindi ito singaw ng tubig. Ang pinakamalamang na kandidato ay corundum, isang mineral na ang kristal na forma ay ruby at sapiro. Sa bahagi ng gabi, kung saan medyo mas malamig, nagko-condense ang gaseous corundum at nagiging maliliit na likidong patak na bumubuo ng mga ulap ng likidong hiyas. Ang mga ulap na ito ay dinadala sa araw kung saan natutunaw ulit sila dahil sa tindi ng init. Posibleng umuulan pa nga ng tinunaw na ruby at sapiro mula sa mga ulap na ito. Isipin mo ang kalangitan na nababalutan ng nagniningning na pulang-pula at asul na ulap na pumapatak ng mga mamahaling bato. Parang pangarap ng isang alahero, pero tiyak na impyerno ito para sa anumang may buhay. Maliban sa kakaibang lagay ng panahon, interesante rin ang Hatpipitubi dahil sa orbita nito. Umiikot ito sa direksyong kabaligtaran ng pag-ikot ng kanyang bituin. Ito ang tinatawag na retrograde orbit. Ang ganitong paggalaw ay napakabihira at nagpapahiwatig ng magulong nakaraan ng sistemang ito. Malamang dahil sa gravitational interaction sa ibang planeta o bituin, literal na binaliktad ang orbita ng Hat-Pio-Pito-B. Ang mundong ito ay isang magandang halimbawa kung paanong ang detalyadong pag-obserba sa liwanag ng isang planeta ay makakapagsabi sa atin tungkol sa baliw nitong panahon at dramatikong kasaysayan. Kilalang-kilala natin ang Saturn dahil sa kanyang kahangahangang mga singsing. Pero, subukan ninyong isipin ang isang planeta na may singsing na 200 beses na mas malaki at mas siksik kaysa sa Saturn. Kilalanin ng J. Sapirtwins 107 b na binansagan nilang Super Saturn. Napakakaiba ng cosmic object na ito, kaya't hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga siyentipiko kung ito ay isang ganap na planeta o isang brown dwarf o tinatawag ding bigong bituin. Ngunit ang sigurado at hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan ay ang dambuhala
nitong sistema ng singsing. Umaabot sa halos 120 milyong kilometro ang diametro nito. Halos katumbas na ng distansya mula sa ating Earth papunta sa araw. Kung mayroon tayong ganyang singsing sa Saturn, dominado nito ang ating night sky. Magmumukha itong mas malaki at mas maliwanag ng maraming beses kaysa sa bilog na buwan. Binubuo ang sistema ng singsing ng J14907b ng higit sa 30 magkahiwalay na singsing. Napakasiksik din ito, anupat nasasala nito ang malaking porsyento ng liwanag mula sa host star kapag dumaan ito. Dahil mismo sa eclipse 1 na ito, na tumagal ng 56 na araw, natuklasan ng mga astronomo ang pambihirang estrukturang ito. May mga kitang-kitang puwang at bakanteng spasyo sa loob ng mga singsing. Naniniwala ang mga siyentipiko na ito ay nabuo ng tinatawag na exomoons, mga buwan na umiikot sa napakalaking planetang ito. Ang isa sa mga puwang na ito ay nagpapahiwatig ng posibleng buwan na kasing laki ng Mars o maging ng Earth. Ang J1497b, ayon sa pagtatantya, ay may bigat na 4 hanggang 40 beses ng bigat ng Jupiter. Ito ang naglalagay sa kanya sa borderline sa pagitan ng pagiging ganap na planeta at isang brown dwarf. Umiikot ito sa isang batang bituin na kahawig ng araw sa napakalaking distansya. Ang isang taon dito ay tumatagal ng halos 10 taon sa Earth. Ang pinagmulan ng napakalaking ring system na ito ay nananatiling isang malaking misteryo. Posible na ito ay mga labi ng protoplanetary disk kung saan kasalukuyang nabubuo ang mga bagong buwan, o maaari rin namang mga piraso ito ng isang buwan na sinira ng matinding grabidad ng planeta. Sa huli, ang J407b ay nagbibigay sa atin ng kakaibang pagkakataong silipin ang nakaraan ng ating sariling solar system at tingnan kung paano nabuo ang mga buwan sa paligid ng gas giants. Ang Lord of the Rings na ito na may sukat galaktika ay nagtutulak sa mga hangganan ng ating pag-unawa sa kung ano ang posibleng mangyari sa mga planetary system. Kung akala mo mainit na ang impyerno, baka hindi mo pa nasasaksihan ang Kelt 9b. Opisyal itong itinuturing na pinakamainit na exoplanet na natuklasan sa kasaysayan. Napakainit nito. Mas mainit pa kaysa sa maraming bituin. Ang temperatura sa panig na nakaharap sa araw ay umaabot sa nakakabiglang 4,300 degrees Celsius, 4,300 Celsius. Kung ikukumpara, ang temperatura sa ibabaw ng ating araw ay nasa humigit kumulang 5,500 degrees. Marami ring red dwarf, ang pinakakaraniwang bituin sa universo, ang mas malamig pa kaysa sa planetang ito. Ang Kelt 9b ay isang gas giant, halos 3 beses na mas malaki kaysa sa Jupiter. Ito ay umiikot sa isang napakainit at maningning na blue star na doble ang laki at init kumpara sa ating araw. Umiikot ang planeta sa isang orbit na masasabing sobrang lapit, kaya natatapos nito ang isang revolusyon sa loob lamang ng 1.5 araw ng Earth. Ito rin ay tidally locked. Ibig sabihin, ang isang panig nito ay nakaharap magpakailanman sa nag-aapoy na asul na impyernong ito. Ang matinding ultraviolet, UV, radiation mula sa bituin ay literal na tinatangay ang atmosfera ng planeta. Nawawalan ito ng material sa napakabilis na takbo na nagiiwan ng malakometa na buntot na gawa sa singaw ng gas. Dahil sa napakabangis na temperatura sa dayside, maging ang mga molekula ay hindi makakabuo. Ang mga compound tulad ng tubig, carbon dioxide, or methane ay agad na nagkakalas-kalas at nagiging individual na mga atom. Sa atmosfera ng Kelt 9b, natagpuan ang mga sumingaw na mabibigat na metal tulad ng iron, bakal, at titanium na umiiral sa estado ng gas. Ito ay isang mundo kung saan umuulan ng tunaw na bakal. Sa night side, na medyo mas malamig,
Ang mga metal na ito ay nagiging likido at nagiging patak ng ulan bago muling dalhin sa dayside at sumingaw. Ang Kelt 9b ay isang natatanging bagay na nagbubura sa linya sa pagitan ng pagiging planeta at bituin. Dahil sa matinding radiation na nararanasan nito, ang pag-iral nito ay isang walang humpay na pakikibaka upang mabuhay. Naniniwala ang mga siyentipiko na sa paglipas ng panahon, tuluyang papasusuhin ng bituin ang buong gas shell ng planeta at maiiwan na lamang ang hubad at napakakapal na core kung sakali mang kakayanin nitong makaligtas sa cosmic apocalypse na ito. Ang kalawakan ay puno hindi lang ng mga nakakatakot, kundi pati na rin ng mga mundong may kani-kanilang kakaibang ganda. Isa sa mga mundong ito ay ang GJ504b na di opisyal na tinatawag na pink planet o kulay rosas na planeta. Ito ay isang gas giant na umiikot sa isang bituin na katulad ng araw at matatagpuan sa konstelasyong Virgo. Ang nagpapatangi rito ay ang nakakabighaning kulay nito. Ipinapakita ng mga obserbasyon na ang planeta ay may matinding purple or magenta na kulay. Ayon sa mga siyentipiko, ang kulay na ito ay konektado sa pagiging bata pa nito. Napakabata pa ng GJ504b, mga 160 milyong taon pa lang. Kung ikukumpara, ang ating mundo, Earth, ay 4,5 bilyong taong gulang na. Dahil sa pagiging bata nito, napakainit pa rin ng planeta, mga 237 to 137 degrees Celsius. Ang init na ito ay natitirang enerhiya mula sa proseso ng pagbuo nito. Ang panloob na init na ito ang nagiging dahilan upang ito ay lumiwanag sa infrared range. Kapag dumadaan ang liwanag na ito sa atmosphere, iyon ang nagbibigay sa planeta ng kakaiba at nakamamanghang kulay rosas. Ito ay isa sa iilang exoplanet na direktang nakuhanan ng litrato. Karaniwan, nadidiskubre natin ang mga planeta sa didirektang paraan, pero ang GJ504 ay sapat na malayo sa bituin nito para makuha ang mahina nitong liwanag gamit ang mga espesyal na teleskopyo na may adaptive optics. Ngunit ang kulay nito ay hindi lamang ang misteryo. Ang planeta ay napakalayo sa bituin nito, halos 44 na beses ang layo kaysa sa pagitan ng daigdig at araw. Mas malayo pa ito kaysa sa Neptune sa ating sariling sistema. Ang lokasyon na ito ay hindi umaayon sa karaniwang modelo ng pagbuo ng planeta na kilala bilang core accretion model. Ayon sa teoryang ito, ang mga gas giant ay nabubuo malapit sa bituin kung saan mas maraming materyales at pagkatapos ay maaaring lumabas. Pero napakalayo na ng GJ504b para nabuo sa ganitong paraan. Dahil dito, kinailangan ng mga siyentipiko na isaalang-alang ang iba pang hinuha tulad ng gravitational instability model. Dito, ang planeta ay nabubuo agad dahil sa pagbagsak ng siksik na kumpol sa protoplanetary disk. Ang pink planet ay hindi lang magandang tanawin, kundi isa ring mahalagang susi para malutas ang misteryo ng pagbuo ng planeta na nagpapakita na ang mga dambuhalang mundo ay maaaring isinilang sa pinakamalalayong at di inaasahang lugar. Ang mga tagahanga ng Star Wars ay tiyak na nangangarap makakita ng planetang may dalawang araw tulad ng Tatooine. At ang magandang balita, nakatagpo na ang mga astronomer ng ganyan at hindi lang isa. Pero ang pinakakilala sa lahat ay ang Kepler-16b or Kepler-16b. Ito ang unang planetang natuklasan na hindi lang umiikot sa isang bituin, kundi sa isang buong sistema ng dalawang bituin. Ang tawag sa mga planetang ito ay circumbinary. Ang Kepler-16b ay matatagpuan mga 245 light years ang layo sa konstelasyon ng Cygnus. Ito ay isang malamig na gas giant na kasing laki halos ng Saturn.
Ang komposisyon nito ay kalahating gas at kalahating bato at yelo. Ang mga bituin nito ay dalawang red dwarf, parehong mas maliit at mas malamig kaysa sa ating araw. Nag-iikutan sila sa isa't isa sa loob lang ng 40 araw. Samantala, ang planeta mismo ay umiikot sa paligid nitong sumasayaw na duo ng mga bituin sa loob naman ng 220 days sa araw. Isipin nyo na lang ang paglubog ng araw sa planetang iyan. Makikita mo, nalulubog muna ang isang araw sa likod ng abot tanaw at pagkatapos, maya-maya pa, susunod din ang pangalawa. O kaya naman ay sabay silang lulubog na magdudulot ng dalawahang anino mula sa anumang bagay sa ibabaw. Talagang kamangha-mangha ang tanawin sa kalangitan ng Kepler 16b. Pero, hindi tulad ng disyertong Tatooine, malabong magkaroon ng buhay sa planetang ito. Ito ay nasa labas ng tinatawag na habitable zone ng kanyang dalawang bituin at ang temperatura doon ay bumababa sa napakalamig na -72 hanggang -100 degrees Celsius. Ang pagkatuklas sa Kepler 16b ay naging mahalagang patunay na ang mga planeta ay kayang mabuo at manatiling stable kahit sa komplikadong kondisyon ng grabidad na taglay ng isang double star system. Dati maraming astronomer ang nagdududa rito. Sa tingin nila, ang gravitational disturbances mula sa dalawang bituin ay itatapon lang palabas ng sistema ang anumang nabubuong planeta o di kaya ay pababagsakin ito sa isa sa mga bituin. Ngunit pinatunayan ng mundong ito na may paraan ang kalikasan para makagawa ng mga stable na orbita kahit sa gitna ng kaguluhang iyan. Binuksan ng Kepler 16b ang isang bagong klase ng mga planeta para sa pag-aaral at ipinakita nito na ang pinakamatapang na pantasya ng mga science fiction writer ay maaari talagang maging katotohanan. Subukan nating isipin, ano kaya ang mangyayari kung kukuha tayo ng planetang kasing laki ng Earth pero halos buong bakal ito? Ang sagot diyan ay ang Kepler-10b. Ito ang unang rocky exoplanet na matagumpay na natuklasan ng Kepler Space Telescope at sadyang napakakaiba nito. Ang mundong ito ay 1.4 na beses lang ang laki kumpara sa Earth, pero ang density o densidad nito ay sobra-sobra. Umaabot ito sa 8.8 gramo kada cubic centimeter, na halos kasing densidad ng purong bakal. Dahil dito, ang Kepler-10b ay isa sa pinakamadense na planetang nadiskubre. Malamang, meron itong isang dambuhalang metallic core na bumubuo sa malaking bahagi ng kabuuan nitong masa. Tulad ng iba pang mga tinatawag na extreme na planeta, umiikot ito ng napakalapit sa bituin nito. Mas malapit pa ng 20 beses kaysa sa Mercury sa araw. Ang isang taon doon ay tumatagal lang ng 20 oras. Dahil sa sobrang lapit, ang temperatura sa bahagi nitong nakaharap sa bituin ay umaabot ng higit sa 1,300 degrees Celsius. Sapat na iyan para tunawin ang bakal. Kaya naman, ang ibabaw ng planetang ito ay malamang natatakpan ng karagatan ng kumukulong lava kung saan sumisingaw ang mga silicate at metal at bumubuo ng manipis na atmosfera. Naniniwala ang mga siyentista na ang Kepler-10b ay maaaring isang tinatawag na Stonian planet. Ito ay isang hypothetical na uri ng planeta na dating mga gas giant tulad ng Jupiter or Neptune. Pero dahil napadpad sila ng napakalapit sa kanilang bituin, nawala ang buong gas envelope nila dahil sa matinding radiation at stellar wind. Ang natira lang sa kanila ay ang kanilang napaka-dense na core na ngayon ay umiikot na lang sa paligid ng bituin. Kung tama ang hypothesis na ito, ang Kepler-10b ay ang hubad na puso ng isang patay na giant planet. Ang pag-aaral sa ganitong mga bagay ay nakakatulong sa mga astronomer na maunawaan ang internal na istruktura ng mga gas giant. Isang sulyap sa loob na hindi nila direktang magawa.
Ang Kepler-10b ay isang malupit at hindi kanais-nais na mundo. Ipinapakita nito na kahit ang mga planetang kasing laki ng Earth ay maaaring may ibang-iba palang kasaysayan at komposisyon na nagiging mga dambuhalang bola ng metal na nag-iinit sa tindi ng sikat ng kanilang araw. Narinig na natin ang tungkol sa mga pag-ulan ng salamin at mamahaling bato. Pero paano naman kung ang umuulan ay bato? Malamang, ganyan ang lagay ng panahon sa planetang Koro T7b. Ang mundong ito na natuklasan ng European Space Telescope na Koro T ay isa na namang mahalagang hakbang sa pag-aaral ng mga exoplanet. Ito ang kauna-unahang super-Earth kung saan nasukat ng pareho ang masa at radius nito, kaya't natukoy ang eksaktong densidad nito at nakumpirma ang pagiging mabatong kalikasan nito. Umiikot ang Corot 7b sa isang bituin sa konstelasyon ng Monoceros na humigit kumulang 490 light years ang layo. At gaya ng maaari mong hulaan, napakalapit ng orbit nito. Dito, ang isang taon ay tumatagal lang ng 20 oras. Ang planeta ay tidally locked, kaya ang isang bahagi nito ay laging nakaharap sa bituin habang ang kabilang panig naman ay nakabalot sa walang hanggang dilim. Sa nag-aapoy na day side, umaabot sa 2,200 degrees Celsius ang temperatura. Sapat na ang init na ito para mag-evaporate o sumingaw ang mga bato. Oo, literal na kumukulo ang mga bato sa planetang ito. Ang ibabaw ng dayside ay isang dambuhalang karagatan ng lava. Sumisingaw ang karagatan na ito na bumubuo ng manipis na atmosfera na gawa sa singaw ng silicon, iron, magnesium at iba pang mineral. Sa madaling salita, ang atmosfera nito ay gawa sa singaw ng bato. Dinadala ng malalakas na hangin ng singaw na ito sa night side ng planeta, kung saan mas malamig. Doon, nagko-condense ang singaw ng bato na bumubuo ng mga ulap na gawa sa maliliit na patak ng tinunaw na bato. Mula sa mga ulap na ito, bumabagsak ang ulan. Isang pag-ulan ng maliliit na bato at buhangin na tumitigas habang nasa himpapawid. Ang mga snowflake at patak na ito na gawa sa bato ay bumabagsak sa ibabaw na marahil ay natatakpan ng tumigas na balat ng lava. Kaya, sa Koro T7b, mayroong isang uri ng natural na siklo ng bato. Pagsingaw sa dayside, pagdala at condensation sa atmosfera, at pagbagsak bilang pag-ulan ng bato sa night side. Ang mundong ito ay isang buhay na patunay na ang mga prosesong geological ay hindi lang nangyayari sa ilalim ng planeta, kundi pati na rin sa atmosfera nito. Ang Koro T7b ay isang impyernong mundo kung saan ang mismong lupa ay natutunaw, sumisingaw at bumabagsak mula sa langit bilang ulan na lumilikha ng isa sa pinakakakaibang siklo ng panahon sa buong universo. Medyo mag-relax muna tayo sa matinding init at maglakbay sa isang nagyayelong disyerto. Ang planetang Ogle 2005 BLG 390 Elbu ay isa sa pinakamalamig at pinakamalayong mundong natuklasan sa kasaysayan. Informal, tinatawag itong Hoth, hango sa pangalan ng nagyayelong planeta sa Star Wars. Natuklasan ito gamit ang gravitational microlensing. Ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot na makita ang napakalalayo at maliliit na planeta na imposibleng makita sa ibang paraan. Ang prinsipyo ay kapag ang isang bituin at ang kanyang planeta ay eksaktong dumaan sa harap ng isa pang mas malayo pang bituin, ang grabidad ng bituin ay nagiging parang isang lente na sandaling nagpapalakas sa liwanag mula sa bituin sa likuran. Ang presensya ng planeta ay lumilikha ng kakaibang distorsyon sa paglakas na ito at iyon ang nagbubunyag sa kaniya. Ang Ogle 2005 BLG 390 Elbor ay isang maliit na batong planeta na halos 5 beses na mas mabigat kaysa sa daigdig. Umiikot ito sa isang malamig na red dwarf star
sa layong mahigit 21,000 light years mula sa atin, malapit sa sentro ng Milky Way. Ang bituin nito ay napakadilim at ang planeta mismo ay medyo malayo rito, halos katulad ng distansya ng asteroid belt sa ating solar system. Ang kombinasyon ng madilim na bituin at malaking distansya ay nagdudulot ng walang hanggan at matinding lamig sa planeta. Ang temperatura sa ibabaw nito ay tinatayang nasa minus 200 at 220 degrees Celsius. Ito ay 50 degrees lang na mas mataas kaysa sa absolute zero. Sa ganoong temperatura, ang anumang gas na maaaring bumuo ng atmosfera tulad ng nitrogen, oxygen, or carbon dioxide ay matagal nang nagyelo at bumagsak sa ibabaw bilang nyebe. Ang buong planeta ay malamang na isang walang buhay na bato na nababalutan ng makapal na layer ng mga nagyeyelong gas at yelong tubig. Ito ay isang mundo ng walang hanggang permafrost at ganap na katahimikan. Ang pagkatuklas dito ay mahalaga dahil ipinakita nito na ang maliliit na batong planeta, katulad ng daigdig, ay maaaring mabuo kahit pa sa paligid ng pinakamaliliit at pinakamalamig na bituin. At ang mga ito ay posibleng napakalaganap sa ating kalawakan. Ang OGL 2005 BLG 392 ELBA ay isang paalala na ang universo ay hindi lamang binubuo ng mga nag-aapoy na bola, kundi pati na rin ng hindi mabilang na mga mundong yelo na nawawala sa dilim at lamig ng kalawakan. Karamihan sa mga planetang pinag-usapan natin ay bahagi ng mga star system. Pero paano kung ang isang planeta ay nag-iisa? Kilalanin si H.D. Tanson 6906b, marahil ang pinakamalungkot na planetang natuklasan. Ang higanting gas na ito, na tinatayang 11 beses na mas mabigat kaysa sa Jupiter, ay umiikot sa paligid ng dalawang bituin nito sa isang hindi mailarawang distansya, mahigit 650 astronomical units, AU. Ang isang AU ay ang karaniwang distansya mula sa Earth patungong araw. Ibig sabihin, ang planetang ito ay 650 beses na mas malayo sa mga bituin nito kaysa sa atin. Higit ito sa 20 beses na mas malayo kaysa sa Neptune mula sa araw. Sa ganoong distansya, ang koneksyon ng grabidad sa mga bituin ay napakahina. Ang isang kumpletong pag-ikot sa kanila ay umaabot ng halos 15,000 taon. Mula sa ibabaw ng mundong ito, ang mga bituin nito ay titingnan lang bilang dalawang napakaliwanag na tuldok sa kalangitan na hindi gaanong naiiba sa ibang mga bituin. Ang mundong ito ay lubog sa walang hanggang lamig at kadiliman. Ngunit ang napakalaking distansya nito mula sa mga bituin ay ang pangunahing misteryo. Hindi maipaliwanag ng modernong mga teorya ng pagbuo ng planeta kung paano nagawa ang isang napakabigat na higanting gas sa ganito kalayong lugar. Sa bahaging iyon ng protoplanetary disk, hindi sapat ang material upang mabuo ang isang ganoong kalaking planeta sa loob ng makatwirang panahon. Dahil dito, humantong ang mga siyentipiko sa dalawang pangunahing hinuha. Una, na ang HD 6906 ay sa katunayan hindi isang planeta, kundi isang nabigong bituin na nabuo kasama ng dalawa nitong kasama mula sa iisang ulap ng gas tulad ng isang triple star system. Ang pangalawa at mas nakakaintriga ay ang hinuha na ang planetang ito ay isang itinakwil. Posibleng nabuo ito ng mas malapit sa mga bituin nito, sa mas normal na lugar. Ngunit pagkatapos, dahil sa interaksyon ng grabidad mula sa iba pang planeta na posibleng hindi pa natutuklasan sa sistemang ito, ito ay itinapon sa malayong orbit na ito. Literal itong itinaboy sa dulo ng sarili nitong sistema. Ang pag-aaral sa mga nag-iisang planetang ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang dinamika at kaguluhan na maaaring umiiral sa mga bagong planetary system.
Ang HD 69 or 60 ay isang monumento sa cosmic instability, isang higanting ulila na itinapon sa pinakadulo ng sarili nitong mundo. Kapag pinag-uusapan ng mga kakaibang mundo, imposibleng hindi banggitin ang pinakamalapit nating kapitbahay sa labas ng solar system, ang Proxima Centauri ICB b. Umiikot ang planetang ito sa paligid ng Proxima Centauri, ang pinakamalapit na bituin sa atin na isa ring red dwarf. Ang distansya nito, maliit lang na 4.2 light years. Dahil dito, ito ang pinakamalapit na exoplanet sa atin. Ngunit hindi lang ang pagiging malapit nito ang nagpapa-interes sa atin. Ang Proxima b ay isang batong planeta at 1.17 beses lang itong mas mabigat kaysa sa Earth. At ang pinakamahalaga, ito ay nasa tinatawag na habitable zone ng bituin nito. Ito ang rehiyon kung saan ang temperatura sa ibabaw ng planeta ay nagpapahintulot sa tubig na manatili sa likidong anyo. Isang pangunahing kondisyon para mabuo ang buhay. Sa unang tingin, parang ito na ang ating pangalawang tahanan. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Ang Proxima b ay isang mundo ng matitinding pagsubok dahil umiikot ito sa isang napakadilim na red dwarf. Ang habitable zone nito ay napakalapit sa bituin. Ang isang taon sa planetang ito ay tumatagal lamang ng 11 araw ng Earth. Ang ganoong kalapitan ay halos siguradong nangangahulugan na ang planeta ay tidally locked. Ang isang bahagi ay laging nakaharap sa bituin, habang ang kabilang bahagi ay nakalubog sa walang hanggang dilim. Nagdudulot ito ng napakalaking pagkakaiba sa temperatura. Sa araw na bahagi, maaaring sapat ang init para sa likidong tubig, ngunit sa gabi naman ay nananaig ang napakalamig na yelo. Ang tanging posibleng lugar na may buhay ay ang terminator, ang linya sa pagitan ng araw at gabi, kung saan mayroong walang hanggang takip silim. Ngunit ang pangunahing problema para sa buhay sa Proxima b ay ang bituin mismo. Ang mga red dwarf, lalo na ang mga bata, ay napakaaktibo. Naglalabas sila ng malalakas na flares na nagtatapon ng napakaraming radiation at charged particles sa kalawakan. Regular na binabahan ng Proxima Centauri ang planeta nito ng X-ray radiation na daan-daang beses na mas malakas kaysa sa inilalabas ng ating araw, kahit pa sa pinakamalakas nitong bagyo. Ang ganitong radiation ay malamang na matagal nang nagtanggal ng atmosfera ng planeta at nagpatay sa ibabaw nito na sumisira sa anumang posibleng buhay. Kaya, ang Proxima b ay isang matinding paradokso. Nasa perpektong lokasyon ito, ngunit umiikot sa paligid ng isang nakakatakot na bituin. Inaakit tayo nito dahil sa lapit at potensyal na pagiging kamukha ng Earth. Ngunit kasabay nito ay nagpapakita ito kung gaano kapanganib at di kaaya-aya ang kalawakan. Matagal nang naghahanap ang mga astronomer ng tinatawag nilang Earth 2.0, isang planeta na kasing laki ng ating daigdig, umiikot sa isang bituin na parang araw din at nasa habitable zone nito. At noong 2015, natagpuan nila ang isa sa pinakamahusay na kandidato para sa titulong ito, ang Kepler 452b. Madalas itong tinatawag na pinsan ng daigdig o kaya ay Earth 2.0. Ang mundong ito ay matatagpuan sa constellation Cygnus sa layong 1,400 light years mula sa atin. Ang planeta ay mga 1.6 beses na mas malaki kaysa sa Earth at malamang ay isa itong rocky super-Earth. Umiikot ito sa isang G2 type star, halos kambal ng ating araw. At ang pinakaimportante, ang orbital period nito ay 385 araw na napakalapit sa haba ng ating taon sa Earth. Ibig sabihin, nasa gitnang-gitna ito ng habitable zone ng bituin nito at tumatanggap ng halos kaparehong dami ng enerhiya na natatanggap natin. Ang lahat ng mga salik na ito ang nagpapainteres sa atin
ng sobra sa Kepler-452b. Kung sakaling may atmosfera at tubig ang planeta, ang kondisyon sa ibabaw nito ay maaaring napakakomportable para sa buhay. Gayunpaman, may ilang pero rin. Una, mas matanda ang bituin nito kaysa sa ating araw. Tinatayang 6 na bilyong taong gulang na ito, mas matanda ng 1.5 bilyong taon. Ibig sabihin, mas naging maliwanag at mas naging mainit ang bituin. Posibleng ang Kepler-452b ay dumadaan na ngayon sa huling yugto ng pagiging habitable nito. Ang tumitinding radiation mula sa bituin nito ay maaaring nagdulot na ng irreversible greenhouse effect na siyang nagpatuyo sa mga karagatan at nagpabago sa planeta na naging parang Venus. Pangalawa, dahil sa mas malaking mass nito, ang gravity sa ibabaw ng Kepler-452b ay doble ng sa Earth. Ito ay magdudulot ng ibang-ibang kondisyon para sa ebolusyon ng anumang hypothetical na organismo. Sa kabila ng mga pagdududang ito, ang Kepler-452 ba ay nananatiling isa sa pinakamahalagang na diskubre sa paghahanap ng buhay sa labas ng Earth. Pinapatunayan nito na talagang may mga planeta sa universo na halos kahawig ng sa atin. At bagaman, hindi pa natin masasabi kung may buhay doon, ang mismong pag-iral nito ay nagbibigay ng pag-asa na sa kaibuturan ng kalawakan, mayroon pang isang blue dot na naghihintay lang matuklasan. Isipin nyo ang isang planeta, isang mundong napakagaan at tila bulak na ang kaniyang density ay maihahalin tulad sa cotton candy. Hindi ito katang-isip, kundi ito ang totoong deskripsyon ng planetang WASPU 107b. Ang gas giant na ito, na tinatayang 200 light years ang layo mula sa atin, ay sumasalungat sa ating pag-unawa kung paano nabubuo at gumagana ang mga planeta. Ang WASP 107 ay kasinlaki ng Jupiter, ngunit ang mass nito ay ikasampu lamang ng mass ng Jupiter. Dahil dito, isa ito sa mga pinakamababang density na exoplanet na natuklasan kailanman. Kung magagawa lang tayong bumuo ng isang napakalaking paliguan o bathtub, ang planetang ito ay lulutang sa ibabaw ng tubig, parang isang tapon. Paano nabuo ang ganitong klasing mahanging mundo? Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ang mga siyentista. Ang standard na modelo ng planet formation ay nagsasabi na upang makapagtipon ng napakalaking gas shell, ang core ng planeta ay dapat na mas mabigat. Ngunit sa WASP 107b, lumilitaw na napakaliit ng core nito. Nangangahulugan ito na maaaring mali ang ating mga teorya o may kakaibang prosesong naganap sa pagbuo nito. Isang hipotesis ay nabuo ang planeta ng malayo sa kaniyang bituin, sa malamig na bahagi ng protoplanetary disk, at pagkatapos ay nag-migrate papasok. Ang isa pang ideya ay ang atmosphere nito ay labis na uminit dahil sa internal heat o sa tidal forces mula sa bituin na naging dahilan para ito ay mamaga sa ganitong hindi kapanipaniwalang laki. Ngunit ang pinakanakakagulat na pagtuklas na may kaugnayan sa WASP 100 at 7b ay naganap ng suriin ang kaniyang atmosphere. Gamit ang Hubble telescope, natuklasan ng mga astronomo ang helium sa atmosphere ng isang exoplanet. Ito ang kauna-unahang beses sa kasaysayan. Napakahirap hanapin ang elementong ito, ngunit dahil sa pamamaga at manipis na atmosphere ng planetang ito, naging posible itong makita. Ang pagtuklas ng helium ay isang mahalagang susi sa pag-unawa kung paano nawawala sa mga planeta ang kanilang atmosphere. Ang WASP 107 ay nagsisilbing isang natural na laboratorio para sa pag-aaral ng planetary atmospheres. Ang kaniyang kakatwa at tila bulak na katangian ay ginagawa itong perpektong target
para sa mga obserbasyon na tumutulong sa mga siyentista na subukin at pinuhin ang kanilang mga modelo ng ebolusyon ng planeta na nagpapakita na kahit ang mga gas giant ay maaaring maging napakagaan. Nasa listahan na natin ang mga dambuhalang planeta na walang matigas na ibabaw at meron ding mga bato-batong core lamang. Pero paano kung mayroong nasa gitna ng dalawang ito? Mukhang ang planeta TOI 849b ang eksaktong halimbawa niyan. Ito ay isang natatanging bagay na posibleng isang natuklap na core ng isang gas giant. Ngunit, hindi tulad ng ibang kandidato, hindi ito masyadong nagiinit at nasa medyo komportable kahit pa masikip ang orbit nito. Ang TOI 849b ay halos 3.5 beses na mas malaki kaysa sa daigdig sa lapad, diameter, ngunit 40 beses na mas massive. Ginagawa nitong napakatindi ng densidad ng planeta, kaya't hindi ito maaaring maging ordinaryong super-Earth lamang. Ang densidad nito ay maihahambing sa daigdig kahit pa napakalaki nito. Ang tanging paliwanag ay halos binubuo ito ng heavy elements, bakal, silicate, at marahil ay kaunting tubig na nakakompress sa kakaibang estado. Naniniwala ang mga siyentista na ang nakikita natin ay ang dating core ng isang dambuhalang planeta tulad ng Jupiter o Saturn. Pero sa hindi malamang dahilan nawala ang malaking binalutan nitong gas. Paano kaya nangyari ito? Mayroong ilang teorya. Una, ang photoevaporation. Posibleng mas malapit ang planeta sa bituin nito noon at ang matinding radiation ay basta na lang tinangay ang lahat ng gas mula rito. Pangalawa, ang pagbangga. Sa magulong kabataan ng sistemang ito, posibleng bumangga ang TOI 849b sa isa pang giant planet. Ang cataclysm na ito ay sinira ang buong atmosphere nito at nag-iwan lamang ng baluktot na core. Pangatlo, at ang pinaka-nakakaintriga, ang hindi matagumpay na pormasyon. Marahil, hindi lang umabot ang planeta sa pagkuha ng sapat na gas mula sa protoplanetary disk bago ito naglaho. Nakabuo ito ng massive core, ngunit naubusan ng building material para sa atmosphere ng napakaaga. Alinman sa mga teoryang ito ang totoo, ang TOI 849b ay nagbibigay sa atin ng kakaibang pagkakataon na pag-aralan ang panloob na istruktura ng mga gas giant. Direktang natin itong mapagmasdan, ang bahaging karaniwang nakatago sa ilalim ng libu-libong kilometro ng makapal na ulap. Ang kakaibang mundong ito na nakasabit sa pagitan ng isang batong planeta at isang gas giant. Ang susi upang maunawaan ang buong saklaw ng pagkakaiba-iba ng mga planeta sa universo. Grabe, di ba? Sino ba namang mag-aakala mula sa mga planetang umaabot ang ulan sa tunaw na salamin at mamahaling bato hanggang sa mga mundo na kinakain ng sarili nilang bituin o di kaya'y nag-iisa na lang na gumagala sa gitna ng kadiliman ng kalawakan. Ngayon, nakita natin na ang universo ay mas kakaiba, mas malikhain, at minsan mas malupit pa kaysa sa anumang science fiction na naisip natin. Ang bawat isa sa 20 mundong ito ay hindi lang basta tuldok sa mapa ng bituin. Isa itong hamon sa ating imahinasyon at sa ating kaalaman. Mga planetang gawa sa diamante, nasusunog na yelo, ang pinakamadilim at pinakamainit na sulok ng galaksya. Lahat ng ito ay patunay kung gaano pa kaliit ang alam natin at kung gaano karaming kamangha-manghang kababalaghan at katatakutan ang naghihintay sa atin. Ang bawat pagtuklas ay isang maliit na hakbang para maunawaan natin ang ating lugar sa walang hanggang kalawakan na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay na ito. Kung hindi pa nalulusaw ang utak ninyo sa sobrang dami ng kakaibang kosmikong impormasyon,
siguraduhing mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong pagtuklas. I-click ang notification bell para kayo ang unang makaalam tungkol sa pinaka nakakabaliw na sulok ng kosmos. At ngayon, ang pangunahing tanong, alin sa 20 planetang ito ang pinaka nakamamangha para sa inyo? Kung bibigyan kayo ng pagkakataong magpadala ng probe o sasakyang pangkalawakan, alin ang pipiliin ninyo at bakit? Hinihintay ko ang inyong mga sagot sa comment section. Hanggang sa muli nating pagkikita sa cosmos.